dito. Okay, so let's continue class on the part 1 kanina. So part 2 na tayo. So on the contributing factors affecting or for character formation. Syempre, we have the different contributing factors for character formation. Of course, una, that is parental influence. Maybe yung character natin class, nakadepende yan sa influence ng parents, nakikita niya. Di ba? Ano yung character ng papa mo towards your mother. There is a parental influence rin. Aggressive ba siya? Or malumanay? Siyempre, mga copy-paste natin yun. There is an influence from parents. Then we have home environment. Lumaki ba siya na palaging sigawan or palaging or malumanay ang parent or home environment. Sa amin, lumaki ako na ano, parang nasa military, parang military type, parang ganun. Yun ang environment. So depende yan sa character mo ngayon. Hindi naman ibig sabihin na doon ka lumaki or ganun yung pagpapalaki sa iyo is ganun ka rin. Nakadepende pa rin yun. So paano i-absorb ng tao as a person. So yun ang ano natin guys. So still nasa ano, makikita mo naman ang discipline, 'di ba? Dati nung ano ko bawal kami matulog sa ibang bahay, 'di ba? Parang ganun. Kapag 5 p.m. wala ka pa or 4 p.m. Elementary high school. So ang nangyayari doon, ano ka na, susunduin ka na ng M16, no? M16 ang susundo sa'yo, kaya hindi ka pwede. Pero ngayon, nang tumanda ka na, wala na. Habang umihinga, kahit saan ka ba, okay, go ahead, walang problema. Basta buhay ka. Yun ang ano na diba, ng mga parents natin. So, home environment is a contributing factors to character formation rin. Kung saan ka lumaki, makikita mo naman ang discipline, di ba? Makikita mo ang discipline. Siguro, kaya sanay ako matulog ng maaga o maaga, no? Kagabi kasi class, masakit ang ulo ko eh. Siguro sobrang sa kagising ng madaling araw tapos mag-lecture siguro kapag kulang ka sa tulog, no? Kaya kagabi, 8 p.m. or 9, tulog na ako. Kaya nabawi ko ng 8 hours. Kaya pagising ko, wala na. So, ganun class ang gagawin niyo. Kapag masyadong pagod ka na, so dapat, ano naman, mag-rest ka muna. Huwag ka muna mag-cellphone o ano. Sa akin, katutulog ako ng diretso-diretso para pag gising ko, sige na naman. Kasi parang 10 yung anak ko na pinapakain sa kayon. May face-to-face review, tapos may online review pa. Pero sabi nila, ganun talaga. Habang ano ka, so collect and collect experience as much as possible. Then, school environment, di ba? May mga, yung contributing factor rin ng environment ng school mo, di ba? Kung lahat maaarte, or yung mga klase mo, or depende rin yan sa environment ng school, contributing factor rin yan sa character mo. Pero ang pinakamalaking factor talaga is yung home, 'di ba? At parental. Ang school siguro nasa 15% lang yung contribution niya doon ano mo, sa behavior mo or sa character mo sa person. Then culture, 'di ba? So your culture also affects or is a factor also to your character. So that is culture. So again, we have parental influence, we have home environment, we have school environment, of course, we have the culture. It uh, affects our character formation or character building for our personality in general. Then we have okay, another question class. So families go to church and pray together because their religion is important and it creates a strong bond, making God as the center of their lives. So what character is being portrayed? So tanan yung class 15 questions sa manggagaling sa CFLM 1 and CFLM 2. So ang kagandahan, madali ang subject na to. Okay, parang babalikan ng elementary, no? So tapos kayo hindi pa masasagot, so medyo delikado kapag ganon. May problema siguro sa'yo. Okay, so again, of course, ang sagot natin dyan, that is letter A. So majority naman, category answer. So very obvious, that is letter A. That is strong family ties and religions. Okay, that is letter A. Okay, good. So we have the 5 temperament theory kasi di ba temper natin is very important kung paano natin yung tinatawag natin class na
ano natin, behavior or yung temper natin, makokontrol ba natin yan o hindi. So, una dyan is the personality types, the sanguine, choleric, melancholic, sanguine, and phlegmatic. Still, ito pa rin ang content ng TOS natin class, so don't forget. So in psychology, the temperament natin that refers to the consistent individual differences in behavior that are biologically based on our relatively independent of learning system of values and attitudes. Halimbawa, ah, may nagpo-provoke sa atin, pero sa atin parang chill-chill pa rin, di ba? Or hindi tayo masyadong naapektuhan. Pero yung iba, konting provoke lang or konting ano lang, nag-initiate ng ah, hindi magandang bagay, naiinis na agad. Or gugustuhin niya, papatayin niya na agad kapag gano'n, di ba? So, pero, ang temperament class, nakadepende yan sa biologically, or hindi ka masyadong mainitin ng ulo mo, independent of learning, system of values, and of course, yung attitudes mo. So, that is the temperament. Then we have yun yung temperament kasi explain natin mamaya further. So Ana, the class president, is being teased by her classmate as onion skin. So what character is being portrayed by Ana? Letter A, positivity. Letter C, sensitive. C, gossiping. And letter D, blaming others. So what character is being portrayed? Okay, parang na-memorize yun ng mga discussion ko class ha. Okay, parang na-advance kayo sa akin. Okay, so what character is being portrayed? Ano yung ano class? Ano yung gamot sa may ano, sa may sugat kasi nasugatan yung paa ko eh. Yung paglinis ng kuko, nasugatan, dumudugo siya. Okay, letter B. Okay, so that is what we call, of course, that is letter B, that is too sensitive. Okay, so what character is being portrayed? That is letter B class, too sensitive kapag audience. Okay, so pag sinabi natin sanguine kanina or as a continuation, ibig sabihin, ang temperament niya class or he is a very social person who likes to be with people. Gusto niya napapalibutan siya ng mga tao, di ba? So, he can perform in his best or in her best kapag napapalibutan siya ng tao, sanguine yan. Choleric naman, extroverted person yan, goal-oriented and ambitious, extrovert. Okay, parang ano siya, extroverted or easygoing or goal-oriented and ambitious. Melancholic naman, individuals tend to be analytical and detail-oriented and they are deep thinkers and feelers. So, melancholic, so parang overthinkers, no? Then sa naman, so many interests and cares but little ability or need to express their needs. Ibig sabihin, very conservative or very kumbaga may mga hesitations palagi. So that is subtin. Then phlegmatic naman. So phlegmatic daw si Hannah has no fear of rejection and can handle unaffectionate and hostile people. Ganito rin ako eh minsan, 'di ba? No fear of rejection. Ibig sabihin, kumbaga, ay pero ano lang, 1%. Depende rin yan, guys. Kumbaga, you failed, you take risk, you failed, di ba? Or hindi ka mag-take risk, tapos nagsisi ka, di ba? So, they are calm, easygoing people who are not plagued with emotional outbursts, exaggerated feelings, anger, bitterness, or unforgiveness. Dapat ganito kayo, class. Dapat phlegmatic kayo. No fear of the rejection, di ba? Baga kung anong gusto nyo, subukan ninyo. Whether you fail, you stand up again, di ba? And can handle an affectionate and an hostile people. So, calm sila kahit nagkakagulo na sa paligid nila, wala sa pakialam, di ba? Kalma pa rin sila. Easygoing people who are not plagued with emotional outbursts, pwede siya maka-adapt agad-agad kung ano yung nasa paligid niya. So, they are not, kumbaga, ayaw niya sa mga masyadong ma-complain. Okay, so yung anger, bitterness, or unforgiveness. So, phlegmatic people. Saan kayo dito na belong? Sa choleric, melancholic, or supine? Saan? Saan kayo? Wala? Bakit walang sumasagot? Okay, so yan ang tinatawag natin na ano, choleric daw si ano, sino na yun? Depende na sabi ni Sian. Okay, bakit depende? Dapat kilala niyo ang sarili niyo, di ba? Choleric.
So, choleric, so typically extroverted, goal-oriented. Okay, phlegmatic. Okay, phlegmatic or plema na lang, phlegm. Sanguine, si Raso. Social person who likes to be with people. Okay, sige. Phlegmatic si Angel. Okay, dapat, depende yan, class. It depends upon the situation daw. Sige. Stoic daw si Eric. Sa akin, ako, phlegmatic siguro, phlegmatic. Has no fear of rejection. I am calm, easygoing, di ba? Ayoko ng mga paarate, di ba? Ayoko ng mga bitter or mga ganon. So, joke lang. Okay, so, pero parang ganon na, phlegmatic. So, di ba? Kapag gusto ko, susubukan ko talaga yan. Kapag hindi, syempre, ano yan, depende lang yan sa inyong class. Sige, hindi tayo pilit dito. Okay, so yan. Then we have the general types of character. So we have positive character or tinatawag natin na good character or the positive traits. So these are the attributes such as integrity, honesty, courage, loyalty, fortitude, and other important virtues that promote good behavior and habits. Diba? So meron tayong being honest, letter A, and taking responsibility for your actions are admirable qualities. Ibig sabihin, whatever happened, so you are responsible for your own actions. So that is taking responsibility with your actions. Letter B naman, adaptability and compatibility are great traits that can help you to get along with others. Mabilis kang maka-adapt sa sitwasyon or mabilis kang makipag-get along with other people and kahit hindi siya so yung compatibility class, mabilis ka mag-adjust. So that is letter B. So drive and determination will help keep you going no matter what, di ba? So bakit nagre-review kayo? Kasi may goal kayo, that is drive and determination, di ba? Sabi ng yung sa may tinatawag natin yung sa 3-in-1, no? Kanino ka bumaba? So that is your drive and determination will help you keep going no matter what happened, di ba? Compassion and understanding mean you relate with others. Naiintindihan mo sila or alam mo kung saan sila nanggagaling. So that is compassion and understanding. Then, letter E, patience is always a virtue and also a good personality trait na dapat pamarisan na lahat, di ba? Patience, class, is totally a virtue talaga, di ba? Diba, dati sa akin, wala naman akong following class. Ang Facebook ko dati, hindi masyadong yan. Ano kasi ako dati mysterious, parang gano'n. Ang TikTok ko yan, naka-private. Tapos biglang no, nagkaroon, 4,000 ang dati ang friends. Okay, tapos biglang git public. So, gano'n ang nangyari class. Patience, tapos sabi ko parang wala namang nangyayari. Parang lang ako ng oras dito kasi dati, pa naman, hindi pa masyadong uso yung vlogging sa criminology, wala naman. Pero sabi ko as the time goes by, nakikita ko na ay meron naman pala. O kumbaga hindi ko na kailangan mag-apply as a lecturer. Ako na mismo ang magde-decline dahil sa dami na gano'n talaga pala. Patience is a virtue. And kailangan mo talaga maghintay. Okay, di ba? Pero kapag may gusto kang tao, patience is not a virtue. Kailangan mo talaga agawin yun, di ba? Okay, so, okay, kasi yan maagawan ka. Or kung ayaw mong makita na hawak ng iba yon, so dapat mo nang unahan. So, hindi lahat ng panahon, patience is a virtue daw. Tama naman? Okay, di ba? Tama? Okay, sige. Sabi ni Raso, sige coach, copy. I-let go na lang, sir. I-let go na lang. Hanggat hindi pa kinakasal class, walang magle-let go, di ba? Kapag hindi pa siya kinakasal, no? O, di ba? Pinibigyan nyo kayo ng false hope ba? So, kaya klase, hindi sa lahat ng pagkakataon, patience is a virtue. May mga pagkakataon rin na, kailangan mong agawin. Kailangan mong mga agaw para magiging ngayon. Pwede pa ba bariling? Grabe naman si Sin. Wala pa tayong baril. Ano na lang, next time na lang. So again, patience is always a virtue. And it is also a good personality trait. Di ba? Kaya sa akin, class, hindi ako nagagalit kapag ma-delay ang flight ko ng 3 hours, 2 hours. Sa akin, okay. Yung iba, magagalit talaga. Sa akin, opportunity yon na mag-edit or mag-isip, di ba?
lahat-lahat. Kaya dapat always ka, ano, kasi kapag dati kasi mainitin ang ulo ko eh, isang ano lang, ano agad. Pero ngayon kapag, ay, hinahayaan ko muna, kumbaga, i-cool down muna, tapos saka na ako mag-isip. So, patience yun, class, di ba? So, kumbaga, hindi ka kasi agad-agad mag-desisyon na wala ka sa ano, sa right ano class. So, dapat yun ang gagawin niya na ma-master ninyo. Patience and of course, yung control my emotion mo para mas ano class. Then, courage will help you to do what's right in tough situation. So, yan. So, ganun ang gagawin niyo palagi. Hindi daw kaya ni Hana yung letter E. Wala kang patience pala, Hana. Sa mga girls, wala silang patience. Paraging galit. Then courage is very important. Okay, so kahit natatakot ka class, di ba, halimbawa dati, natatakot naman ako mag-open ng review center, natatakot naman ako mag, mag natatakot ako i-judge, di ba? Maggawa ng content kasi marami nagko-comment ay hindi ka naman magaling. Ito ganyan nung una. Tapos sa feeling mo, hindi ka talaga magaling. Siyempre, nadadigest yan ng katawan mo eh. Stress yun, class. Pero again, courage dapat. Kapag may gusto kang gawin, okay, it keeps you in a tough situation, di ba? Nag-open ako ng Tapol ko, nag-open ako ng my officer, Penology, lahat na pinasok ko. Kaya doon mo na malalaman na, ay, okay naman pala, kaya naman pala. Kumbaga, yung ano lang natin, class. Ang iniisip kasi natin, ano sasabihin ng ibang tao, ano yung comment nila. Pero again, hindi mo naman alam kung hindi mo alam ang mangyayari kung nakaya mo pala kung hindi mo susubukan, di ba? Okay, so always sa una lang talaga class, mahirap. Pero as you go on, wala na, napamaster mo na. So gano'n ang gagawin yun. Courage talaga will help you do what's right in a tough situation. Kaya dapat, paano nyo yan? So ito yung mga positive traits or mga good character na dapat yung, ano, kumbaga dapat yung tawag nito, pabarisan, di ba? So yung being honest and taking responsibility. Kaya ngayon, di ba, ang daming students ko sa online class. Very important rin yun. Okay, grabe na. Nandito pala si Sir Lemuel. Okay, nandito. Uh, nakikinig pala si Sir Lemuel. Sir Lemuel is my student last season. 1 year yun siya nag-review sa akin class. R3 na siya, magpe-take out na siya. Pero police na yan siya, police corporal na. Na-miss, so, great. Na-miss ako ni Sir Limuel, kaya pumasok siya sa klase ko. Palagi na siya pumapasok class kahit pumasa na siya ng class August 2024, di ba? O, ay, Police Staff Sergeant. Police Staff Sergeant, ang galing niya sir, ha? Uh, HCC Mascopat. Police Staff Sergeant na pala si sir ngayon. Galing. So, magiging general na yan soon class. Okay. Di ba, nandito pa pala yung student ko last season class. So, ang galing ni sir, no? Very humble. Very humble yan sa class na ano. So, ano yan. So, kaya walang reason na babagsak kayo. So, pumasa nga sila sir dati na nasa duty, nakikinig, or nasa duty nag-attend ng review. So, pumasa talaga class. Imposible. Ay, walang imposible. Ilan silang pulis pumasa sa akin last August. Then, may teacher rin na 10 years na nag-graduate. So, pumasa rin sila. Ikaw na ang backer. So, delikado yan, sir. Hindi ko kaya yung backer. Wala rin akong backer dati eh. Si ano daw, sir, magpapabacker sila, sir, na dito sila, yung mga student ko, sir. Ikaw na daw bahala sa kanila. May backer. Pero, of course, makapangyarihan. Okay. Pero, di ba, sir, kailangan mo na nilang ipasa ang board exam before sila mabigyan ng useless rin kung may backer tapos bumagsak sila sa board exam. Wala naman kasing backer-backer sa board exam eh. Kailangan mo talagang kailangan mo talaga tawag nito, kailangan mo talaga ipasa yun, di ba? Okay, ipasa talaga nila. Yes, totoo yan, class. Yung student ko yung last season class, yung pumasa sa akin, yung president ng Ramon Magsaysay State University. So, president na kayo ng school, ah. So, sa akin siya nag-review. So, di ko alam bakit siya umabot na time sa akin that time. So, si Sir Roy Villalobos,
O, di ba? President yun ng school, ng state university, pumunta sa akin. I-recommend, siya mismo ang pumunta, pumasa siya. So, ganun class. Kaya binisit niya ako sa Baguio. So, ganun ang grabe yung blessings, no? Yes, si taga Sambales, no? Si Sir Roy, tama ba? Si Sir Roy, kilala niyo? Sir John Paul Arquilio, kilala mo siya? Oh, di ba? Siya yung student ko class last last season na una siya kila Sir Limuel. Hindi ko nga alam president pala yun ng school. Sa akin, pinaparecite ko pa yun, di ba? Hindi ko alam president pala yung ng school class. Di ba ako, bata pa lang naman ako bata, no? Hindi ko alam na yung mga student ko pala mga president ng school kasi hindi naman sila nag-enroll sa akin. Pero very ano sila class. Very humble. Ano yun siya, sir? Taga Sambales, tama? Pupunta rin ako ng Sambales soon class sa West Philippine Sea. So, maganda yun. Inspiration yun sa inyo, di ba? Kahit anong rank po or ganito ganyan. Okay? So, walang ano, pinapa-unfollow pa nga ako dati eh. Pinapa-unfollow ako ng ibang, may, yung close sa akin, nakilala ko, may order na ipa-unfollow ako. Pero, again, hindi rin naging successful class. Hindi rin naging successful yung pag-unfollow. Mas madami pang nag-follow. Di ba? Ano na yun mas close na yun sa iyo or ano pa yun class. Kumbaga yung siya dapat yung unang mag-promote sa iyo pero again, hindi nangyari yun. Parang siya pa yung may bitterness or ayaw, parang ganun class. Pero okay lang yun. Mas marami mag-support sa iyo outside. So yan. So dapat ganun class. See you sir. See you sir sa West Philippine Sea. Yes, see you there sa West Philippine Sea. Pumunta ako dyan. Lumalaganap ka na dito sa Cebu, guys, sir. Patay. Ano yung laganap dyan? Virus na ba? Okay, so, meron ako dyan sa Sibugay eh. Natatawa ako, nakalagay doon sa may isang tarpaulin. Ang daming post. Pa-picture nga ng mga poster ko dyan sa Sambuang. Medyo delikado na yan, ah. Okay, so yan, that is the positive traits or good character or positive character. Kaya inis sila klase. Inis na inis sila sa akin, no? Nagbabash na lang, binabash. Okay, kasi yung mga review center kasi ako nilalagay sa gitna eh. Ginagawa ng poster. Sige, wala tayong magagawa doon. Okay, sige, ano lang yan, class. Then loyalty is good quality to possess, making others trust you. Ito talaga yung ano ka class, di ba sinasabi ko sa inyo na sa isang lugar, sa akin, ito yung loyalty ko. Sa isang lugar, isang review center lang ako magtuturo. 'Di ba? Ganun palagay ko sinasabi sa inyo. Kasi hindi ako pwedeng kunin ng kalaban na review center. Kasi nga, loyalty is a good quality to possess. Ang nangyayari kasi class, i-example ko na lang sa akin para wala akong masagasaan na iba, para mas makarelate kayo. Okay, pangit ang po example ko yung iba, no? Yung iba kasi, hindi ganitong nangyari sa kanila, kaya hindi sila tumagal. Nag-lecture sila dito sa isang review center, tapos pag gabi, kinuha sila ng ibang review center. So, syempre, pag nalaman yun ng review center class, mawawalan sila ng gana. Syempre, silang gumastos lahat-lahat. Yun pala, hindi ka naging loyal sa kanila. So, ganun kaya sa akin, class. Tinitake down ko kagad kapag may nag-invite sa akin. Sir, mamayang gabi, sunduin ka namin, mag-lecture ka sa amin. Hindi naman malalaman ng review center na pinuntahan mo. Hindi. Hindi pwede. Kasi again, loyalty is good quality talaga kasi isang hakbang mo lang, masisira ka na. Naintindihan niyo ba? Nakuha niyo ako? Kaya kapag ganun sa inyo, class, kapag may mga trabaho kayo, loyalty is very important talaga. Okay, so making others trust you, 'di ba? So para walang issue, 'di ba? Ganun yung ginagawa ko, class, sa isang lugar, isa lang. So loyalty 'yon. That is a good quality na kailangan pabalisan. So para hindi nila wala siyang nakahati or so on. So dapat ito yun na being honest, adaptability, drive and determination, compassion, patience, courage, and loyalty. These are the positive character or good character na meron kayo. Okay, then of course, dapat hindi rin kayo maging bitter sa iba, diba? Dapat maging kayo, kasi kapag hindi ka totally happy sa success ng iba, wala ka rin or deserve mo rin na hindi maging successful. Ganun yung class. Okay? So dapat
Dapat ito yung mga positive traits na meron kayo. Okay, honest, adaptability, drive, compassion, patience, courage, and loyalty. Diba? So yan, kahit hindi na kayo maging loyal sa akin, basta pumasa kayo sa board exam. Okay, so yun lang ang kailangan natin. O then, ito naman ang mga negative traits na hindi niyo dapat mamarisan. So ito yung a person's predisposition to commit evil acts. Of course, meron din tayong tinatawag class na neutral character or neutral traits na ano natin. That is to describe a person who doesn't pick sides in dispute. Ibig sabihin, wala siyang pinipili. Okay? So, papasa sir, yes sir, Victor, I declare. Then neutral also pegs anything that refused to be bold. So again, neutral character or neutral traits, ibig sabihin, he doesn't pick sides in disputes. Ibig sabihin, wala siyang pinipili. Kaya neutral character yun. Then halimbawa, yung mga judges or boxers or mga judges, syempre, they cannot pick other side. So, magbe-base sila ng kanilang judgment based on the evidence presented. So, that is a neutral character. So, meron tayong tinatawag na types of character. We have the self-realized character. We have the covetous character. Okay, do we have the superstitious character? Yes, papasayan, nandito nga si ano, di ba? Nandito si Sir Lemuel. Okay, so pumasa nga si Sir, di ba? Na kahit grabe ang busy ng kanilang trabaho. So, nagawa pa rin nilang ipasa ang board exam. How much more sa iba, di ba, na full yung schedule nila is talaga full time. So, walang reason class na na babagsak kayo, di ba? Then of course we have egoistic or bossy talker character. Then antisocial character, insincere, complacent. Okay, dito tayo class, isa-isahin natin. Of course, pag sinabi natin complacent character, syempre, ang mga complacent class, ibig sabihin, kung ano lang meron, kung ano lang yung meron or ano lang yung nandyan, he is already complacent or he is already contented kung anong meron. Hindi na siya naghahanap ng mas higit pa or ng mas tinatawag natin na mas mas marangya buhay or so on, di ba? Kumbaga, ito na talaga ako eh. So, that is a complacent character. Ito naman, we have the insincere character. Ibig sabihin, hindi siya true to himself, to other people, and so on. So, yan ang tinatawag natin, class, sorry, na insincere character. Okay, then of course, we have the antisocial character. Antisocial is ayaw niya makipaghalubilo, ayaw niya makipag-communicate, or ayaw niya mag-establish ng relationship to other people. That is antisocial character. Ibig sabihin, self-centered yan. Okay, so that is antisocial. May sarili siyang mundo. Then egoistic or bossy or tall talk character. Ibig sabihin, siya, mahilig, di ba, mag-depende or mag-depend sa ibang tao. Egoistic or ma-pride or bossy siya, o di ba? So, yan, that is number 4. Ang superstitious character naman, ibig sabihin, lahat na lang ng hakbang niya or lahat na lang ng mga actions niya, class, is naka-base sa mga superstitious belief, di ba? Parang ganon. Then we have covetous character. Ang covetous character, of course, that is desire for wealth or possession of another possession. Ibig sabihin, kung ano yung meron sa ibang tao, gusto mo rin, kukunin mo yon. Okay, ibig sabihin, you wanted to possess that or agawin or kumbaga materialistic or yung tawag natin na ambisyosa. Okay, kahit hindi naman kaya. That is covetous character. Then self-realized character. Okay, ibig sabihin, na-discover mo na lang within himself or within yourself na gano'n ang mo class, ang pinoportray mo. So that is the types of character na meron ang different individual. So anong meron kayo dito? Under the 7 types of character. So anong pinoportray nyo dito na character? Okay, what character you are being portrayed? What character you are being portrayed, guys? Dito sa types of character, meron tayo. What character?
Okay, antisocial. Antisocial daw si ano, si Laika, antisocial. Okay, number 7 daw si Ronnie, complacent character. Okay, dapat hindi ka maging complacent, Ronnie. You go ano, you aim for more, 'di ba? So para ano ba, 'di ba? So si Omnas naman self-realize. Okay, so yan. Pero again, hindi ko naman kayo dinidiktahan. Ang gusto ko lang is suggestion, 'di ba? Kapag you wanted ano, so mas maganda siguro ano, wala na lang. Okay, basta wag lang yung insincere character class pangit 'yon. So dapat ano, uh, sincere talaga in terms of relationship. Sana all si J.O. complacent, no, di ba? Na-insert pa talaga yung relationship, no? Okay, complacent daw siya in terms of relationship. Contento na siya. Sige, sana all talaga si ano si J.O. Sige, complacent character meron siya. Kayo. Sige, so wala tayong magagawa dyan, no? Ganun yung character niya. Okay, that is the, this one. It is a pillar of good character wherein we are charged and be accountable of the consequences of what we think and do. Letter A, respect. Letter B, responsibility. Letter C, fairness. And letter D, caring. So what is that? Okay, so what is your answer? Okay, so that was the pillar of good character wherein we are charged and be accountable for the consequences of what we think and do. So that is responsibility. Kasi from the word itself, you are accountable, you are answerable, or you're accountable, or you are responsible of what we think and what we do. Syempre, that is responsibility. From the word itself, accountable. Okay, whatever the result of your actions or what you do and what you think, you're responsible for that. Okay, so that is accountability is very important. Aakuin mo ngayon, class. Kung ano man yung mangyari, whatever the result may be. So, iaakuin mo yun. That is responsibility. So, letter B. Okay, next. Okay, so that's the six pillars of a good character. Una dyan is trustworthiness. Uh, ang trustworthiness, it is, we have the honesty, which is associated with honor. Then, the three dimensions of honesty class. Una, truthfulness. Ibig sabihin, that is based on the facts to the best of our knowledge. So that is number one, truthfulness. Letter B is sincerity. Ibig sabihin, genuine ba yan or not? Or insincere, di ba? So that is the insincerity. Then we have candor, forthrightness, and frankness. Ibig sabihin, kapag may napansin ka na hindi ka nais-nais, right away, kinokorek mo, or right away, sinasabi mo. So that is candor, forthrightness, and frankness, di ba? So that is under the three dimensions of security. So bakit security? Or the three dimensions of honesty. Then, letter D, integrity. So, ibig sabihin, those who acts according to his beliefs, ang integrity class, hindi pababayaran, hindi nasusuhulan, and so on, di ba? So, kumbaga hindi natitibag kung ano yung principle mo sa buhay, ano yung mga prinsipyo mo. So, that is integrity. Okay, then of course, what you see is what you get. Ibig sabihin yan, kung ano yung kung prank. Kaya mas maganda talaga yung tao na prank mo or right away sasabihin niya ano yung mali mo, ano yung tama na ginawa mo. So, para ano, hindi siya double-faced person. Di ba maraming ganun, no? Uh, Pagkaharap ka, maganda ang sinasabi, pero pag talikod mo, wala na. Iba na yung sinasabi. Or tinitira ka na. Di ba? So, patalikod. Okay, sana kung ibang tira yun, no? So, pero ibang tira ang patalikod ang ginagawa niya eh. So, that's why medyo mahirap yun. What you see is what you get dapat. Okay, so yan. Okay. Bakit natawa kayo? Okay, so then of course we have letter A, we have reliability. So ang reliability is promise keeping. Ibig sabihin kung ano yung pinag-usapan ninyo, kung ano yung nakasunduan ninyo, so you keep that promise. Ibig sabihin, ano yan, naglibagan si Bjornesa eh. Bakit nag-left si Jimwell? Okay, so ibig sabihin, you keep that promise kasi you are promise keeper, di ba?
your reliable friend, and so on. Then loyalty is a responsibility that each one should develop and maintain. So, ibig sabihin, through loyalty kasi, uh, we, we build our integrity, or it makes people believes you and trust you. So that is loyalty. So it is our responsibility that each one should develop and maintain. That is loyalty. Then we have respect. Okay, ang respect, ibig sabihin, di ba, do not do unto others what you don't have others do unto you, or do unto others as you would have them do unto you. Kung ayaw mong gawin sa iba, ang gusto mong, kung ayaw mong gawin sa'yo, ang ayaw mong gawin sa iba, so yan, do not do unto others what you don't want others do unto you. So respect begets respect, di ba? So yan. Then, qualities of a respectful person, syempre, ability to listen, hindi yung may problema siya, tapos ikaw mas mataas pa, to the highest level rin ang problema mo. So again, dapat you give the freedom or the ability to listen that treats other with consideration and capable of accepting individual differences and beliefs. Respect, di ba? Kahit sa politics, di ba? During politics, hindi kayo magkakaintindihan. Okay? Kaya di ba sa ng politics, kaya nagkakaroon ng pinana-friend ka ng pinsan mo, pinana-friend, kaya naranasan ko rin yan. Pero ngayon okay na, ano na, nag-friend ulit. Kasi politics na naman yun. Pero mangyayari rin ba, i-unfriend mo kasi naiinis ka. So, ibig sabihin, walang respect. Okay, dapat you have the capable of accepting individual differences and beliefs. We have different perceptions. We have different beliefs. Okay, na we stand on. We believe na tama. Okay, you cannot question that. Kasi nga, yun ang sa tingin niyang tama eh. Baka one-sided ka, okay? So kaya nagkakamali. So hindi ibig sabihin na tama yung sa'yo. So ibig sabihin, kailangan mo na talaga i-respeto kung ano yung kanyang perception, ano yung kanyang paniniwala, kasi uh, respect begets respect. Okay, kaya dapat tatlo yan, ability to listen to each other with consideration, and you respect or you accept individual differences and beliefs para walang samaan ng loob. That is letter C. Then responsibility is third, ibig sabihin, to take charge and be accountable of the consequences of what we think and do. Whatever, kung ano iniisip natin, ano yung mga ginagawa natin every day. So whatever the result or whatever the consequence, so we must be accountable, or we must be answerable to that. Okay, hindi mo akuin. So dapat, you create that problem, so you need to find solution to that. Akuin mo, then you find solution to that problem. Responsibility is to take charge. The qualities of a responsible person, syempre, sense of accountability, person of excellence, kasi may gusto kang iabutin, self-restraint, or pagtitipid. So that is the qualities of a responsible person. Then we have fourth, we have fairness. Ibig sabihin, when making decision objectively without favoritism or prejudice, ibig sabihin, treat them with fairness, without favoritism or prejudice. So they don't take advantage of the weakness or ignorance of others. Kaya di ba yung mga judges natin, they will make decision based on the findings, not on favoritism, not your skin color or your status in life, mahirap or maganda, pangit. Okay, so hindi dapat nakafocus doon. So you will, as well as how you treat other people. So dapat walang favoritism, no? Okay, so or you make decision or you act accordingly. Okay, not on favoritism or prejudice, or not on taking advantage of other people, or not uh, using their weaknesses or ignorance of others. Okay, so dapat fair and just. Very good, Hannah. So dapat fair and just last. So parang kayo, di ba? Walang, pinoprotektahan, trabaho lang. So fairness. Then caring is one of the positive traits rin ng Filipino, di ba? It is the heart of ethics and ethical decision making. So the highest form of caring is the honest expression of benevolence or altruism. So caring class is isa talaga sa ng Filipino, di ba? So kahit hindi mo nga girlfriend or hindi mo nga asawa,
caring ka pa rin, di ba? So, totoo yan. Kasi positive trait daw yan ng Filipino, caring. Okay, so yan. Highest form of caring is the honest expression of benevolence or altruism. Okay, then we have citizenship. Wait lang pa sa in a minute. Seconds na. Okay, so ayan. Nasa coffee shop kasi ako ngayon. Tapos tinatanong ko kung baka akala ko mag-ano na mag-close na. 12:00 pa naman pala. Okay, so ayan. Caring. So again, caring class, ibig sabihin kahit ano no, mapagmahal talaga, care. Careful all, care for one. Okay, so caring sa mga student. Yeah. Oh, thank you so much, Sir Limuel. Hindi naman, kasi ano yan, ano sir, kumbaga, sinumpaan. Wow, may sinumpaan. Great caring. Thank you. Then, no, kami nandito pala si Sir Limuel, no, mabuti hindi nagsasawa si Sir Limuel ng boses ko. Okay, so kaya ano class, mabuti kahit yung mga pumasa na sila, yung iba dito class nakikinig pa rin kasi nabibisto din na yung boses ko eh. Siguro may ano yon, may gayuma yung boses natin. Okay, sige. We have the citizenship. Okay, in the citizenship, so we have civic virtues and duties that prescribe how we ought to behave as part of the community. So meaning dapat may it is your civic duty class and of course, dapat makipag-participate ka or meron kang involvement sa community mo. So it is your civic duties to behave as part of the community then. So hindi yung wala kang pakialam kung ano nangyayari sa ano mo sa paligid mo, ano nangyayari sa society mo. So dapat citizenship, it is our civic virtues as a citizen to take part or to participate in any civic duties or civic activities in the community. Citizenship yan. Okay, yan. So how about this one? It is a trait displayed by every Filipino characterized by heartwarming generosity and friendliness. Kahit hindi natin kilala, tingitian natin, di ba? So what is that? Okay, yung kung saan kilala ang mga Filipino, with letter A, respect, letter B, hospitality, letter C, strong work ethics, letter D, loving and caring. Okay, so what is this? Okay, letter B. Okay. Okay, nandito na si Giselle. Saan ka pumunta, Giselle, kanina? Okay, that is, again, it is a trait displayed by every Filipino. Of course, that is hospitality. Letter B, hospitality class. So, meron tayong the most well-known traits and attitudes of every Filipino. Una dyan, hospitality, respect, strong family ties and religions, generosity and helpfulness, strong work ethics, loving and caring. So, isa-isahin natin yan, class. Unahin mo na yung plan ang hospitality. Wait lang ka sa, bibili mo na ako ng, tawag nito, load. Ay, yung tawag natin, yung internet pala. Kasi para i-continue natin. 1 hour lang kasi ito napuputol kasi ano yan, nasa coffee shop ako. Wait lang seconds lang, 5 seconds or 10 seconds. Okay lang ba? Okay.
Okay. Okay na class. Nakapag ano na, bumili na ako. Akala ko bawal nasa coffee shop. Hindi na wala sir, hindi naman bawal. Ano dito kasi nagka-problema kasi yung wifi ko sa hotel. Medyo naputulan na yung connection nila. O di ko alam. So kaya pumunta ako dito. Sige lang. Ganun talaga. Ano yan. For better and for worse. Okay. So ayan. For better and for worse daw class. Okay. So sige. Ayan. Rain or shine. Okay. Kasi na ano dito naputol yung connection sa ano. So dito na lang tayo sa parang diretso-diretso. So we have hospitality, of course. It is a trait displayed by every Filipino, characterized by heartwarming generosity and friendliness, di ba? Kahit hindi natin kilala, kiningitian natin. So hospitality na yan. Or, di ba? Ano pa yung sign ng hospitality? Kapag ibang tao, yung mama ninyo, di ba? Tinignan natin sa mama ninyo. Sorry. Nabilao ka na tapos ng coffee, ng kape rather. Social naman yung coffee, no? Okay, so sa hospitality, syempre, 'di ba? We are hospitable or kahit hindi natin kilala, binabati natin or nakasmile tayo para ano pa class, ano pa yung mga hospitality na meron kayo kapag ibang tao ang bumisita sa bahay ninyo, syempre, 'di ba? Ano daw, um pinapagamit na mga pinggan, 'di ba? Yung bago sa pag mabisita sir lahat ng gamit bago. Tama 'yan. Totoo 'yan. Tapos sa inyo, kahit walang pinggan sa plastic na pinggan kayo pinapakain ng mama ninyo, di ba? Ano pang meron na hospitality meron sa inyong class? Yung pinapakita, bago ang kumot sa mga bisita, pero kapag kayo na, kahit walang kumot, okay? So, sa kwarto matulog ang bisita, ang nanay sa labas ng bahay, delikado. Okay, ano pa class? Magbabasa ako ng ibang ano ninyo, ng ibang mga tawag nito, mga experience ninyo. Okay, si Charles lang ba at si Hannah merong experience? Ano pa mga experience niyo ng hospitality? Okay, ano daw sabi niya? Natatawa ako kapag ganitong discussion ba. Pag bisita, masarap ang ulam. Pag kami ulam, wala. O walang ulam, no? Nilalabas lahat ng bago ng gamit ng bisita. Maraming masarap na ulam ang nakahanda. Sorry. Handaan, sir, bawal pamagkuha kay wala pa nakakaon ng bisita. Ibig sabihin daw, bawal kumuha kapag hindi pa nakakain ng mga bisita. Then, umuutang para lang may panghanda kapag may bisita. Yun, ang di maganda. May bring home na ulam ang bisita, sir. Totoo. Pag sa aming bulad, pag sa bisita, kami. Grabe. Pag may bisita, pinaghahandaan ng merienda, uutang para masarap ang ulam ng bisita. Totoo yan, di ba? Okay. So, ganun ang ano natin kasi, ganun ang nakasanayan eh. Kawawa ang alagang manok, mapatay, delikado sa manok ninyo. Delikado yan, no? So, hospitality yan. Again, that is, thank you. Okay, so that is heartwarming, generosity, and friendliness. Okay, ibig sabihin, sobra-sobra, no? Tapos may mga manok namin patayin pag bisita, tapos magwala na sila kinabukasan sardinas. Magpa-coke pag wala, bawal, masama daw ang sa katawan. Totoo yun, di ba? Pero kapag, isang case pa ng beer, isang case ng coke, di ba? So yun ang delikado class. Sobrang generous, sobrang hospitable na naman talaga ang mga Pilipino. So yan ang delikado dyan class na sobrahan. Okay, so magpa-coke kapag may bisita, pero kapag wala, ano first, kumbaga, health is wealth muna. Okay, so hospitality.
So that is characterized by heartwarming generosity and friendliness of the Filipino. Then we have respect. So respect, of course, that is often used observed not just by younger people but also by people at all ages. So of course we have nagpo at opo, pagmamano, thinking about to their employers, and so on. So ginagawa niyo pa rin ba to class? Yung po and opo, nagmamano kayo? Nagmamano kayo? Ngayon, nawawala na sa mga bata ngayon. Good holy. Ano ito, good holy? Rare na daw yan ngayon, sir. Pero kahit rare, pero dapat pa rin nating i-ano sila, no? I-train na gano'n ang gagawin nila. Kasi hanggang ngayon, di ba, kailangan mo pa rin magpo at opo. So still, hindi pa rin na mawawala dapat yan sa atin. Lalong-lalo na kapag we are dealing with elders, di ba? So po and opo, then pagmamano as much as possible. So hindi yung magmamano ka lang or magpo and opo ka lang doon sa ano, sa manugang mo. Yung mamanugang na, yung parents ng girlfriend at boyfriend mo, di ba? Yun ang nangyari kasi eh. Kasi nagpapakitang tao ka. So, di ba, yun pa lang sa manong ugali. Joke lang. Bawo hindi mang sinanay kung hindi magpaano. Yes, talaga, kailangan talaga magpaano class. Totoo yun, dapat ano yun, no? Good holy kay guard. So, bakit na good holy kay dito? So, good holy. So, kasali rin yung good holy. Iba naman yun. Hindi kasali sa, of course, respect yun sa ano. Pero dapat ka sa mano po, ano po. So that is ano talaga. Kahit hindi natin kilala, di ba? Yung sa iba, sir, na sobrahan naman ng yes, na may opo pa. Yes, ayaw ko ng ganun. Like that, to. Na yung masyadong respectful, di ba? Mas maganda rin yung nire-respeto mo ako, pero bastusin mo ako konti. Mas maganda yon, di ba? Nakaka-thrill. Okay. So, mas maganda. Ganun ba? So, mas maganda yung ano lang. Kumbaga, ah, tamang timpla. Kumbaga, hindi yung masyadong respectful. Bakit parang palapit na to sa Angel, ah, 'di ba? Yung parang parang 100% pag-respect. Naka-yes pa, yes po, yes po. Parang ano, 'di ba? So parang na-redundant, 'di ba? Bigyan natin ng coke sa katawan. Okay. Totoo 'yun, minsan, 'di ba? Feeling mo wala kang energy, kailangan mo ng sugar sa katawan. Okay, magkita o pero bastos. Okay, ganon class. So, pangit rin minsan, no? Pero again, kailangan natin huwag kalimutan to po and opo, pagmamano, and so on. Next, we have another one, strong family ties and religions, di ba? It is very important and creates a strong bond, making God as the center of our lives. Siyempre, siya ang center, di ba? So, God is the center. Generosity and helpfulness. We share what we have to other people around them, even when they only have a little. Ganito yung ganito yung mama ko dati, na-remember ko nung bata kami, di ba? Wala na kaming bigas. Last na yon, pero ibibigay niya pa sa kapitbahay. Parang ganun class. Generosity and helpfulness. Kahit wala na kayo, okay? So, that is generosity and helpfulness. Kahit konti lang sa kanila or walang-wala, nabibigay pa rin. So that is commendable naman talaga na ugali ng Pilipino, no? So na dapat mamana or dapat ano pa, i-preserve. So they share or you share what you have to other people around them, even when they only have a little. So yun class. So yeah, that is generosity and helpfulness. Then we have strong work ethics. So as a Filipino, they are always willing to work almost the whole day to provide the needs of their families. But in reality, in the Philippines, kahit masyadong malakas or we have a strong work ethics, we're not compensated well, di ba? Kumbaga, hindi naayon ang sahod natin sa effort natin. Yun ang sad reality na meron tayo, di ba? So we are willing to work beyond almost all day, pero again, magkano yung binabayad sa atin, di ba? For 300, 450. So yun, may ano, nagtatrabaho para may pangalak ibang tatay. So ganun class. Yun ang culture kasi sa atin, ano sa alak, no? Parang ganun. So yan, strong work ethics pero again, not compensated well or hindi na sa maayos na pupunta. Then love and caring. So Filipinos are found to be sweetest and the most loving people in the world. Siyempre, no?
the sweetest and the most loving people in the world. Kaya maraming kabit sa atin, di ba? Usong kabit-kabit sa atin. Kasi nga, we are sweetest and the most loving people in the world. Pinamahal natin ang asawa ng iba, or ang girlfriend ng iba, or boyfriend ng iba, or kahit sino pa yan. Kasi pinapatunayan natin yung love and caring. The sweetest and the most loving people in the world. Nagtatrabaho para may pang-alak ang ibang tatay. Parang may pinagdadaanan, sir, no? Sige, tanungin natin mamaya, sir. Mabitaw pa lang kakaayos sa kano ang Pinoy kay loving and caring. Totoo yun, iba daw talaga kasi magmahal ang mga Pilipino, di ba? Yung mga ano kasi nga, yung mga foreigner, kapag same nationalities kanila, parang walang pakialam lang, hindi sila inaasikaso. Unlike sa mga Pilipina na mga asawa, syempre, ano talaga, lulutuan, asikasuhin talaga. Kaya gustong-gusto nila yung ugali ng Filipino class. Kumbaga, bigay lahat. Okay? So, yan. Ang Pinay, sir. Basta criminology coach, loving and caring. Gusto ko yan. Tama. Yeah, dito sa amin, sir, di naman lahat. Pero parang yan ang charis. Kung may mga pa-charis-charis kayo dyan, relate si Hannah dito po. Okay, so ganito yung mga girls siguro, no? Loving and caring sila. Minamahal nila kahit basta pogi. Oh, hindi naman. Babash tayo ni Hannah. Okay, so that is loving and caring. Okay, so next. An attitude of what goes around comes around. Filipinos have a tendency to surrender the future to luck. Halimbawa, wala na silang sasaingin or wala na silang bigas. Sabi na, bahala na. Okay? Ano na lang, paswertehan na lang. Okay? Sagip ka pamili. Anong tawag natin doon? Okay, ano yon? Of course, ano yon? Kapag inaasa mo na lang lahat or you surrender everything to luck, letter B, okay, that is, of course, ang tawag natin in class, that is letter A, fatalism or fatalism. Okay, that is letter A, ha. Hindi yan manana habit, iba yung manana habit. So, ang sagot natin dyan, that is letter A, fatalism. So, let's explain the difference between fatalism and manana habit. Ikiko kayo lahat kasi nagkamali, di ba? Delikado. So, ang sagot natin dyan is fatalism. Ito naman, class. This is an attitude of some Filipinos where they tend to push each other down to clear the way for their own gain. So, what is that? Okay, anong tawag natin doon? Very timely and relevant tong question na to, no? A attitude of some Filipinos where they tend to push each other down to clear their way for their own gain. So what is that? What is that, class? Tayo. Okay, of course, that is. Ang magkamali dito, tatanggalin ko na. I-refund ng ano. Okay, so that is, of course, that is that is letter C. Of course, crab mentality, no? So, whether you like it or not, sa Pilipinas tayo, class, uso ang crab mentality. Okay, so yan ang tinatawag natin na crab mentality. So, we tend to push each other down to clear their way up. Okay, so meron tayong tinatawag na negative traits or what we call the come what may attitude, yung bahala na class under the negative traits. So yung anong tawag natin dito kapag bahala na or come what may? Anong sagot natin? Anong tawag natin doon kapag bahala na or come what may? Okay, ang tawag natin doon is what we call the fatalism. Okay, it is an attitude of what goes around comes around. Filipinos have a tendency to surrender the future to luck. Lahat na lang
ng actions nila, lahat na lang ng ginagawa nila class, they tend to surrender everything to luck. Okay. So, sa swerte na lang, no? Swerte-swertehan, kumbaga. So, fatalism yan. Ang board exam class, hindi, hindi yan naka-base, sorry, sa swerte. Kailangan mo pagtrabahuan yan, di ba? So, ayan. So, yan yung tinatawag natin class na fatalism. Then we have another one. Ito naman, identify what kind of negative trait is this. So Filipinos have the attitude of causing delays in accomplishing things or making transaction. Pwede naman gawin ngayon. Bakit bukas pa? Anong tawag natin doon? Okay, anong sagot natin? Manana habit. Okay, so again, ang sagot natin, ang tawag natin doon is, sorry, that is the manana habit or the procrastination. So again, the bahala na or attitude is the outcome of manana habit when tasks are left done. Okay, kaya namang gawin ngayon, pero pinagbubukas pa. Okay, so that is procrastination. Okay, next question. So this is an attitude uh, of some Filipinos where they tend to push each other down to clear the way for their own gain. Huwag niyo na problemahin yung ano class, yung NE, o, di ba? So alam naman ipapa-type pa sa inyo doon sa ano, sa board exam. Okay, so anong tawag natin doon? Okay, anong tawag natin doon kapag the attitude where some Filipinos, of course, kaka-answer lang natin. So that is what we call the crab mentality, di ba? So an attitude of some Filipinos where they tend to push each other down to clear to clear the way for their own gain. Okay, so that is what we call crab mentality, di ba? Okay, next. Okay, so a trait of a Filipino where criticisms to others' failure to live with moral standards of society are inevitable. Ibig sabihin, nakikita niya lang yung failure ng iba, pero hindi niya nakikita yung failure mismo sa sarili niya. So meron tayong gano'n. Meron tayong, okay, anong tawag natin doon? Tupad ba? Oh, so, okay, anong tawag natin doon, class? Okay, that is, okay, ang tawag natin doon is hypocrisy. Okay, very good. So hypocrisy, ibig sabihin nakafocus lang tayo sa failure ng iba without determining or without assessing na failure din tayo on our part, di ba? So mas ano pa pala, mas malaki pa palang failure na nagawa natin. Di ba yung mga tita ninyo, di ba? Mga ganon. Ikaw lang yung binabantayan niya pero yung anak niya mas sobra pa pala yung ano, yung failure or mas worst pang ginawa niya. Okay, so ganun plus ang hypocrisy. Okay, that is failure or kinikriticize niya yung failure ng iba without uh, evaluating their own failures. That is what they call the hypocrisy. Ito naman, Filipinos' lack of initiative to change is also one reason why our country does not progress. A, ligas pugod. Letter B, blaming. Letter C, gossiping. Or letter D, positivity.
Letter A. Okay. So, ang sagot natin yan, class, that is, okay. So, ano sagot natin doon? Okay. So, again, what is that? Balikan natin. Filipinos lack of initiative. Okay. So, change is also one of the reason why our country does not progress. Let's explain this one. So, most Filipinos are very good at the start when doing something. Nevertheless, after a few hours or days, that excitement to do or accomplishment something is lost. We become lazy to finish what we have started. Ibig sabihin, hindi na maintain ngayon class ang momentum katulad ng pagre-review, di ba? Okay, so anong tawag natin doon? So most Filipinos are very good at the start. Okay, anong tawag natin doon? Okay, so what is that? Ningas Pugon. Okay, so ang sagot natin dyan, that is, okay, Ningas Pugon, syempre. How about this one? Only in the Philippines, we use and referring that term, especially when a person that we are waiting or who keeps on coming late to the set time of the scheduled events. Anong tawag natin doon? Tardiness. Okay, ano yan? Tardiness. Okay, anong tawag natin dito? Okay, what is that? Only in the Philippines, we use it referring to, of course, that is tardiness or Filipino time. So, ayan. Uh, papunta na ako, yun pala, papunta sa CR. Papunta na ako, yun pala, papunta sa, ano, papunta sa may, uh, sa mesa, kakain pa lang. Ganon. Okay, that is tardiness or Filipino time. Okay na po. Wait na class ka. Wait na nga. Continue natin. Okay, so again, we have the tardiness or Filipino time. Ibig sabihin, that is used to define or to identify a person when we are keep on coming late on the set schedule of events. Tinatawag natin yung class na, of course, Filipino time or tardiness or katamaran na lang, ganun. Okay, then of course, we another one. Ano to, Filipinos are fond of talking about others' business. Failures and flaws are emphasized and relationships are destroyed. Anong tawag natin doon, class? Okay, kumbaga, yung mga tita nyo to, tita, tito, di ba? Yung mga kapitbahay ninyo. So, mahilig makialam ng buhay ng iba. Okay, so again, what is that? Filipinos are fond of talking about others' business. Okay, Marites, Mariposa, Marisol, lahat kompleto, no? So, ang sagot natin dyan, gossiping. So, ayan, that is gossiping. So, next, Filipinos can sometimes be too self-righteous. So, this attitude destroy teamwork and reliability becomes an issue. Ibig sabihin, palaging siya na lang yung tama, di ba? So, always na lang siya yung bida. So, anong tawag natin doon? Okay, anong tawag natin doon? Too self-righteous. Okay, so again, that is blaming. So yeah, that is blaming. So that is be self-righteous. And sometimes, yan yung tinatawag natin, destroy teamworks. Okay, that is blaming. How about this one?
So this could be the outcome of having too many problems that Filipinos are facing. So kung we're in, the tendency is to focus on their own needs first before others. So what is that? Anong tawag natin doon sa attitude na yon? Okay, so what is the attitude is that when we are having too many problems we are facing, and ang focus natin is resolving first our needs before others. So what is that in as a negative trait of a Filipino? So what is that? That is of course selfishness or being insensitive to the others or to others. So that is insensitive. How about naman? Of course, we are as a Filipino, we disobey the simple rules and instruction. We cannot, kumbaga, we cannot, ano, nakalimutan ko na yung English niya. We cannot obey or we cannot, uh, ano tawag natin doon, sundin, or we cannot follow rather, the simple instruction. So ang tawag natin doon, class, is disobeying to simple rules and instructions. Okay, so yan. Okay, ano naman ang tawag natin, class? Sometimes, in our desperate, we need to be the center of attention. Okay, so anong gusto natin? Gusto natin tayo yung bida palagi, no? So anong tawag natin doon? Epal or kapal mox, di ba? So epal or kapal mox is one of the negative traits of a Filipino kung saan gusto natin tayo ang bida. Okay? So that is, anong tawag natin doon? Okay, so Jollibee, bidang saya. Okay, so ang tawag natin doon, class, is the attention taker or epal or kapal box. Okay, so yan. Sige, ulitin natin para mas maintindihan ninyo. Okay. Okay, ulitin natin. Pag sinabi nating epal or kapal box, ibig sabihin, some Filipinos in their desperate that in need to be the center of attention. Okay, so we do things that are already embarrassing like butting in conversation or bigla ka na lang magbabat in or bigla ka na lang mag-insert no when your opinion never asked no hindi naman hinihingi yung opinion mo or wala ka namang alam doon sa topic na yon still parang bida-bida ka okay, okay naman yung bida-bida pero hindi naman yung sobra-sobra no so ang